Pagkatapos ng anniversary ng PBS ay bumiyahe ang aming team sa Apari, Cagayan Valley para sa Bible distribution ng Word Riders Philippines. At ito ang nangyari. Pinagkaguluhan ako ng mga estudyante sa Apari. Pwede na! Ayaw mong maniwala? Well, ito ang kwento. Since pumasok ako sa Philippine Bible Society as a multimedia artist, kasama sa work ko ang maging videographer at minsan ay photographer sa mga programs at events ng Philippine Bible Society, at isa na dyan ang Word Riders Philippines. Ang Word Riders Philippines ay isang grupo ng mga big bike riders na ang layunin ay puntahan ang mga schools sa Pilipinas para magbigay ng Biblia sa mga estudyante. At napakaswerte ko kasi wala akong ibang choice kundi mag-travel kasama nila. Yun nga lang, hindi ako nakakasakay sa big bike gaya nila. But anyway, nakasama ako sa Bible distribution sa PNPA sa Silang Cavite. Nakarating din ako sa Ligao City, Albay at sa Padre Garcia, Batangas. At ngayon ay papunta naman kami sa Apari sa Cagayan para magbigay ng mga Bibles. Sa loob ng ilang araw ay makakasama namin ang Word Riders Philippines at ito ang aming ruta. From Manila, imimit namin sila sa Marilao, Bulacan. Maglalunch kami sa La Union at magpapalipas ng gabi sa Bigan. Yan ang day 1. Ito naman ang aming team. Si Ate Vicky, si Chris, si Steph, at si Josh. Kami ang PBS team. At oo nga pala, kasama din namin si JP. Hindi ako makakuha ng magagandang shots habang nasa sasakyan at lagi kaming naiiwan ng mga riders. Buti na lang, may mga stopovers at doon na lang kami kumukuha ng tiyempo ni Josh. Try ko lang. Yung ano na lang, close shot. Ayun, dumaan pa yung ulo niya. Grabe, nakakapagod din maghabol sa mga taong pilit lumalayo. Lunchtime na. Anyo! Here we are in Buwang. Buwang? Buwang! Bawang lang. Oh sorry. Bawang. Sabi ko kanina, hello, nandito na kami sa buwan. Sayas. Yun yung tawag nila sa tanga. Pagkatapos namin kumain ni Josh ay namasyal kami saglit. Itinuloy namin ang aming biyahe hanggang sa makarating kami sa Ilocos Sur. Baka yung ano ka may problema ba tayo sa dalawa? May dalawa pa siyang anak. Okay lang po ba sa inyo? Hindi na namin naabutan ang mga riders, kaya kumain muna kami ng kumain at namasyal sa Baluarte. Unang bungad pa lang namin ay nakakita na kami ng ibon at isa pang ibon. Nagulat na, bibili kasi kami souvenir eh. Pagkatingin ko, ano yun? Parang kahoy. Ay nako, Josh. Ikaw ha? Inikot namin ang buong Baluarte. Buti na lang at makakapag-rest na kami. Nandito na kami sa tutuluyan namin ngayong gabi. Boys, dyan kayo. Bakit? Hindi kayo mamimili, ako mamimili. Bakit? Pero wait, gusto ng mga girls na lumabas. What? Hindi nila alam na pagod. Kaya lumabas kami at inikot ang Kalye Crisologo
nagpa-picture-picture ulit. At buti na lang, naisipan nilang magpahinga na. Kinabukasan, maaga kaming gumising para i-meet ang Word Riders, mag-breakfast at magbiyahe ulit. Ang plano sa araw na ito ay magla-lunch kami sa Farmers Cafe sa Burgos, Ilocos Norte. Pagkatapos ay dadaan kami sa Bangi Windmill, kukuha ng shots doon bago pumunta ng Apari. Nakarating na kami sa Farmers Cafe at hihintayin namin dito ang Word Riders. Inunahan namin sila para makunan ko ng aerial shot ang pagdating nila. Napakaganda ng view dito. At habang nakalipad ang drone ay hindi ko napansin na nandyan na pala ang Word Riders. Hala, di ko sila nakunan ng video. Kaya pinabalik sila ni Josh para ulitin ang pagdating nila. Take 2! Pagkatapos kumain ay lumipat kami ng sasakyan ni Josh at nauna kaming pumunta sa Bangi Windmill lampas ng Burgos. At para mag-set up bago dumating ang Word Riders. Nakakuha naman kami ng magagandang B-rolls at ayun, biyahe na ulit. To Apari na! Grabe, gabi na nang marating namin ang Apari kaya tumuloy agad kami sa St. Patrick's Garden Hotel. Gumising ako ng maaga para kumuha ng timelapse para sa establishing shot at para ihanda na rin ang mga camera para sa unang araw ng distribution. So pagkatapos ng breakfast ay tumungo na ang aming team sa Apari East National High School para kumuha ng establishing shot at abangan ang entrance ng Word Riders. Nagsimula na nga silang mag-distribute ng Bibles at alam nyo ba na hindi lang sila nagdi-distribute ng Bibles, tinuturuan din nila ang mga estudyante kung paano hanapin ang books, chapters at verses sa Bible. So habang kumukuha si Josh ng B-rolls sa mga classrooms ay nag-i-interview naman kami ni Steph sa principal at sa mga students. Pwede na tayo gumawa ng content. Anong masasabi mo bilang ikaw ang lagi nag-video? Wala akong masabi. Gusto ko yun. Talaga? Oo. Saan ka mas sanay na kumilos? Sa harap ng camera o sa likod ng camera? Sa likod. Bakit? Backstabber ako. Gusto ko sa likod. Sa likod. Very good, very good. Sa unang school ay nakapagbigay tayo ng Bibles sa 657 na grade 8 and 9 students. Pagkatapos noon ay may courtesy call galing sa mayor ng Apari. Hapon na, kaya tumungo kami sa Lalo National High School para doon naman mag-distribute. Grabe! Naging instant celebrities ang ating mga riders, lalo na ang isa nating young volunteer na si JD. Nagsimula na ang distribution habang ako ay kumukuha ng aerial shots ng school. Ganon ulit ang ginawa namin. Si Josh ang tagakuha ng B-rolls habang nag-i-interview naman kami ni Steph. Tapos na ang distribution at nakapagbigay tayo ng 1,000 copies ng Bible sa grade 8 and 9 ng Lalo National High School. At bago kami bumalik sa hotel ay gusto ng mga riders na magpakuha ng video dito. Ang lakas ng hangin. Nahirapan akong makakuha ng magagandang shots. Hindi namin alam na may papalapit palang bagyo sa Cagayan. Kinaumagahan, maaga ulit kaming gumising dahil may isa at huling school kaming pupuntahan at ito ang Apari School of Arts and Trades. Gaya sa Lalo ay pinagkaguluhan din ang ating mga riders. At dito sa school na to, nakilala namin si... My name is Gleyan May Pitumaro, grade 8. Pati na nga ako, naiyak na din habang nagkukwento siya. Natapos na ang aming distribution at nakapagbigay tayo ng 814 Bibles sa mga grade 8 and 9 students. Grand exit na ng mga riders at hinabol sila ng mga estudyante hanggang sa gate. At nang wala na silang mahabol, nakita nila ang drone at ito naman ang pinagkaguluhan nila. Kakainis! Akala ko, ako! Nice! Anyway, after ng distribution
ay bumalik kami sa St. Patrick Garden Hotel at hinanda ang mga gamit sa pag-alis. So ayan po, aalis na po kami. Yan yung mga gamit. Brought to you by Fudge Bar. Bago bumalik sa Manila, ay gusto ng mga riders na mag-relax muna sa Santa Ana, sa Blue Coast Beach Hotel at doon magpalipas ng gabi. Pero maulan. At natapos na ang ride namin at kami babalik sa Manila bukas. Pero ngayon dito muna kami sa resort para mag-relax, kaso nabutan tayo ng bagyo. Yung pag ganito umuulan, dyan sa ilalim ng dagat mainit. Pero malakas ang alon. Kinaumagahan ay isa-isang umalis ang mga riders. Halos 1 linggo din kaming magkakasama sa susunod na ride ulit. I'm very blessed na maging videographer sa bawat distribution ride ng World Riders Philippines. Nakaka-stress man maghabol at maghanap ng magagandang shots, pero pag narinig mo na ang testimonies ng mga estudyante, grabe, nakakatunaw ng puso. Nakaka-inspire talaga ang World Riders Philippines. Yung hindi lang sila puro ride, dahil sa bawat ride nila ay may misyon silang ginagawa. Ang ikalat ang salita ng Diyos sa buong Pilipinas.